Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang Scottish mystery thriller film na may pamagat na Marionette. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakilala ang 10 taong gulang na si Manny. Hindi siya mahilig makipag-usap sa mga tao at madalas na nag-iisa lang siya. Ang tanging hilig ni Manny ay ang pagguhit. Mahilig siyang gumuhit ng creepy na mga larawan ng mga aksidenteng pangyayari. Ang kanyang personalidad ay nagpapaisip sa mga tao, kaya iniiwasan siya dahil isa daw siyang freak. Dahil sa kanyang sitwasyon, ay madalas siyang dinadala ng kanyang ina sa therapy upang matulungan siyang malampasan ang kanyang trauma sa kanyang past. Karamihan sa mga therapist ay nag-iisip na ang pagguhit ni Manny ay isang paraan lamang upang maibsan niya ang kanyang stress, ngunit hindi nila alam ang lihim na bumabalot sa kanyang mga drawing. Pagkatapos, sa ibang eksena, ay ipinakilala sa atin ka-recap ang isang babaeng American na nagngangalang Marianne Winter na dumating sa Scotland. Siya ay isang bihasang psychiatrist na pumunta sa lugar na ito para magsimula ng bagong buhay upang malimutan ang malagim na aksidente na kanyang naranasan. Pagdating sa Scotland, ay binisita niya ang kanyang bagong opisina kung saan malugod siyang tinanggap ng isang katrabaho na nagngangalang Maor. Ipinakita sa kanya ng mabait na babae ang silid kung saan siya magtatrabaho. Nalilito si Maor kung bakit pinili ni Marianne na pumunta sa Scotland dahil mas maganda ang trabaho niya sa New York. Upang umikli ang usapan, ay sinabi lang ni Marianne na gusto niya ang ulan sa Scotland. Kaunti lang ang empleyado sa kanilang opisina at ang kanilang dating psychiatrist ay naospital dahil sa isang problema sa pag-iisip. Pagkatapos ay ilang oras na lang ang natitira ni Marianne bago ang kanyang unang sesyon sa kanyang mga pasyente. Mayroon siyang 2 sesyon sa araw na yon, ngunit ang pangalawa ay mas kawili-wili kaysa sa una. Ang pasyente ay si Manny na mahilig gumuhit ng madilim at creepy na mga larawan ng mga aksidente. Karamihan sa kanyang mga guhit ay naglalarawan ng isang baboy bilang kapalit ng mga tao na sa tingin ni Marianne ay kakaiba. Sinusubukan niyang makipag-usap kay Manny ngunit abala ito sa pagguhit sa kalahati ng session. Kaya, kumuha siya ng ibang diskarte at nagsimulang magsalita tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng mga drawing ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Manny at sinabing walang may gusto kapag nagsasalita siya, kaya mas pinili niyang manahimik. Nang tanungin siya ni Marianne kung bakit ganoon ang nararamdaman ng mga tao, ay sinabi ng bata na kaya niyang mangyari ang mga bagay-bagay. Dahil dito ay naintriga ang babae, kaya tinanong siya ni Marianne kung ano ang huling bagay na napredict ng bata. Sa kanyang pagtataka, ay sinabi ng bata na, "Ikaw." Hindi binigyan ng pansin ni Marianne ang sinabi ng bata at iniisip na gumagawa lang ito ng istorya. Pagkatapos ng trabaho, ay pumunta si Marianne sa isang bar para uminom. May nadatnan siyang lalaki na mukhang interesado sa kanya, pero hindi siya nilalapitan nito. Ang lalaki ay may kasamang babae na nagkataong bagong katrabaho ni Marianne. Inabot niya kay Marianne ang isang brochure ng isang book club na dinadaluhan nila ng kanyang kaibigang lalaki at iniimbitahan siyang sumali sa club. Makalipas ang ilang sandali, pauwi na si Marianne nang may nakita siyang nadisgrasya na sasakyan. Nasusunog ang sasakyan at isang lalaki sa ilalim nito ang nasugatan, ngunit hindi pa ito namatay. Gusto siyang tulungan ni Marianne, ngunit natigilan siya sa gulat na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Di nagtagal, ito ay sumabog at ang mga dumaan ay walang magawa upang iligtas ang lalaki. Sa sumunod na eksena, pagsapit ng umaga, ay nakakita si Marianne ng mga guhit ni Manny. Ang isa sa mga ito ay naglalarawan ng isang pagbangga ng kotse, katulad ng nasaksihan niya kahapon. May nakita din siyang guhit ng isang baboy na naroroon sa eksena. Pagkatapos, sa sumunod na sesyon ng therapy, ay tinanong niya ang bata kung nakita ba niya ang pag-crash ng kotse sa balita. Sinabi ni Manny na wala siyang nakita tungkol sa pagbangga ng kotse. Sa katunayan, siya ang gumawa nito. Idinagdag din niya na siya ang gumagawa ng lahat ng bagay sa mundong ito, at kung hindi dahil sa kanya, ay wala si Marianne sa lugar na yon. Dahil sa sinabi ng bata, ay nalilitong tumingin si Marianne sa kanya nang may pagtataka, nang sabihin din ng bata na may baril sa kanyang drawer. Di nagtagal, ay binaniwalang isip ni Marianne ang sinabi ng bata at hindi niya binuksan ang drawer. Pagkaraan ng araw na yon, ang mga kawani ng klinika ay nag-organisa ng isang buwanang pagpupulong upang pag-usapan ang tungkol sa kanilang mga pasyente. Sinabihan si Marianne ng kanyang mga kasamahan na siya lang ang kinakausap ni Manny dahil palagi lamang tahimik ito. Tumanggi siyang makipag-usap sa kanyang adoptive mother at pati na rin sa kanyang mga kaibigan. Dati nang ginagamot si Manny ng isang doktor na ang posisyon ay kinuha ni Marianne sa opisina.
Dahil sa nalaman ni Marian ay nais niyang pag-aralan ang file case mula sa dating doktor at ipinangako ng administrasyon na titingnan ito. Pagsapit ng gabi ay pumunta si Marian sa book club na sinabi ng kanyang katrabaho sa kanya. Habang nagaganap ang isang talakayan ng grupo, ang gwapong lalaki mula sa bar ay nakakuha ng kanyang atensyon. Pagkatapos ng diskusyon ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa babae. Ang pangalan ng lalaki ay Kieran at nakatira siya malapit sa apartment ni Marian. Saglit na nag-usap ang dalawa bago siya ihatid ni Marian sa kanyang tahanan. Pagdating nila sa bahay ni Kieran ay sinabihan niya ang babae na pumasok, ngunit mabilis na tumanggi si Marian. Sa gabi ay napapanaginipan niya ang panahong nasa Amerika sila ng kanyang asawa na si Josh. Sila ay isang masayang mag-asawa na nagmamaneho ng sasakyan. Isang araw ay nasira ang kanilang sasakyan, kaya humingi sila ng tulong sa isang lalaking dumaan at pinasakay naman sila. Maayos naman ang takbo ng lahat hanggang sa bumangga na lang bigla sa isang puno ang kanilang sasakyan. Dahil sa aksidente, namatay ang lahat maliban kay Marian. Ang paulit-ulit na bangungot na ito ay palaging gumigising kay Marian, kaya muli na lang siyang pumunta sa opisina upang magtrabaho at alisin ang kanyang isip sa panaginip. Maya-maya ay nagulat siya nang may nakita siyang baril sa drawer na sinasabi ni Manny kahapon. Bago niya maintindihan ang nangyari, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na humihiling sa kanya na patayin si Manny bago pa siya mapatay nito. Biglang pinatay ng tao ang tawag kaya nalilito si Marian. Sa sumunod na eksena, ay nakita niyang muli si Kieran at nakipag-usap ito sa kanya. Mayroon palang bangka ang lalaki kaya nagpasya ang dalawa na maglayag para mawala ang kanilang mga stress. Nagtanong si Kieran sa babae tungkol sa wedding ring nito at nalaman ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ibinunyag din ni Marian na pumunta siya sa Scotland para tumakas sa lahat ng nakakatakot na alaala, ngunit hanggang ngayon ay hindi ito gumagana. Kinabukasan sa trabaho, sinabi ni Marian sa kanyang amo ang kakaibang tawag na natanggap niya kahapon. Ipinapalagay ng lalaki na ito ay mula sa dating empleyado ng klinika, na si McVitie. Siya ang psychiatrist na nagtatrabaho sa case ni Manny bago siya ipinasok sa isang mental asylum dahil sa pagiging delusional. Hindi naniniwala ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang findings sa case ni Manny. Gayunpaman, binibigyan niya si Marian ng lahat ng background na impormasyon tungkol sa bata. Napag-alaman ni Marian na ang ama ni Manny ay namatay sa isang aksidente sa kotse at ang kanyang ina ay ginawa ang hindi inaasahan pagkatapos. Siya ay natagpuan na lamang sa kanyang bahay na malubhang naging malnourished at may sakit. Mula noon ay inalagaan siya ng mabuti ng kanyang adoptive mother. Pagkatapos ay muling tiningnan ni Marian ang drawing ng bata matapos niyang malaman ang pinagdaanan nito. Sa sumunod na sesyon, tinanong siya ni Manny kung natakot ba siya sa baril. Gulat na gulat si Marian, ngunit nagkunwari siyang hindi alam ang sinasabi nito. Dahil sa kanyang sinabi, ay nagalit si Manny sa kanya, kaya gumuhit siya ng isang taong nalulunod at isinulat ang pangalang Kieran sa ilalim nito. Laking gulat ni Marian dahil nagpasya sila ni Kieran na maglayag mamaya. Bukod dito, hindi niya sinabi sa bata ang tungkol kay Kieran. Pagkatapos ng sesyon, ay nalaman ni Marian na ang dating doktor na si McVitie ay nagkaroon ng obsession kay Manny at madalas niyang ginugugol ang kanyang oras sa library. Dahil sa curiosity, ay tiningnan niya ang librong binabasa ni McVitie at may nakita siyang sulat sa loob nito. Nakasaad sa sulat na ang buong pangalan ni Manny ay Emmanuel na nangangahulugang God is with us. Pagkatapos, ay binisita niya si Manny sa bahay nito at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol kay Kieran. Nang ang bata ay tumangging sumagot, ay nagalit si Marian sa bata na naging dahilan upang mag-panic attack ito. Maya-maya, ay napansin ni Marian ang isang nakakabahalang drawing na ginawa ng bata kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Pagkatapos, ay pinuntahan niya si Kieran para sa kanilang paglalakbay, ngunit hindi niya nakita ang lalaki. Dahil dito, ay natakot si Marian sa kaligtasan ni Kieran matapos ipakita sa kanya ang drawing ni Manny na may nalulunod na lalaki. Isang oras niya itong hinihintay sa kanyang sasakyan, ngunit hindi pa rin nagpakita sa kanya si Kieran. Pagkatapos nito, ay pumunta siya sa book club at sumunod ay sa kanyang apartment, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang lalaki. Sa kanyang pag-uwi ay pinanood niya ang balita na naglalahad na mahigit 25,000 tao na ang namatay sa baha, na naganap ilang oras lang ang nakalipas. Dahil dito ay natakot siya na naguguluhan, kaya tiningnan niya ang drawing ni Manny at nakita niya ang drawing na may baha at ang numerong 25 na nakasulat sa itaas. Sa sumunod na eksena, kinabukasan sa opisina, ay determinado si Marian na alamin pa ang tungkol kay Manny. Kaya, pumasok siya sa opisina ng kanyang amo. Malapit na sana siyang magtagumpay sa paghahanap ng dumating ang kanyang amo at nakita siya.
Sa pagkakataong ito, ay nalaman na din ng kanyang amo ang tungkol sa biyahe ni Marian sa bahay ni Manny. Kaya, hiniling niya sa babae na magpahinga ng ilang araw at bumalik sa trabaho ng may sariwang pag-iisip. Pagkatapos nito, ay pumunta si Marian sa mental asylum para makipagkita kay McVitie. Muli niyang hiniling sa kanya na patayin si Manny bago pa man siya patayin nito. Bago pa siya matanong ni Marian ay umalis siya sa silid. Pagkatapos, ay napansin niyang nagbabasa siya ng librong pinamagatang Second Death. Dahil sa kanyang nalaman ay nagpapaalala ito sa kanya sa isa sa mga iginuhit ni Manny kung saan inilarawan niya ang isang lalaking nahulog sa isang gusali. Napagtanto niyang may masamang mangyayari kay McVitie kaya madali siyang tumakbo palabas. Ngunit bago niya ito maabot ay nahulog na si McVitie sa gusali at nagkatotoo na naman ang drawing ni Manny. Ito ay nagpapatunay na si Manny ay hindi isang normal na bata at nangangahulugan na ang buhay ni Kieran ay nasa panganib din dahil sa kanyang nalaman. Ay nataranta si Marian at pumunta ulit sa bangka ni Kieran. Natatakot siya na kapag sumakay si Kieran sa kanyang bangka, ay malunod ito at mamatay. Kaya naman, inalis niya ang bangka, umaasang hindi siya makasakay dito at sa gayon ay mapipigilan niya ang kanyang kamatayan. Pagkatapos, ay pumunta siya sa klinika at ninakaw ang lahat ng mga guhit ni Manny mula sa archive. Sa kanyang sorpresa, lahat ng nangyari sa kanya sa nakaraan ay malabo na inilalarawan sa mga guhit at siya ang inilarawan ni Manny bilang baboy sa mga drawing ng bata. Ang isang guhit ay partikular na nakakuha ng kanyang pansin, kung saan ang isang lalaki ay natutulog sa isang lumulubog na bangka. Sa pagkakataong ito ay napagtanto ni Marian na si Kieran ay marahil na natutulog sa bangka ng kanyang hinubad ang tali nito. Nang di nag-aksaya ng anumang oras ay tumakbo siya sa lugar kung saan bumagsak ang bangka at nakitang inilabas ang bangkay ni Kieran mula sa tubig. Napagtanto ni Marian Karekap na namanipula siya para matupad ang mga hula ni Manny. Nawala ng kontrol si Marian sa kanyang sarili kaya dinukot niya si Manny pagkatapos ng insidente. Itinutok niya ang kanyang baril sa kanya at hiniling sa bata na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Iniisip ni Marian na si Manny ay isang mensahero na ipinadala ng Diyos upang parusahan siya dahil siya ay isang ateista. Huminto sila sa isang construction building kung saan itinutok ni Marian ang baril kay Manny at tinanong siya kung kontrolado pa rin siya nito. Sa pagkakataong ito ay ipinagtapat ni Manny na si Marian ang gumawa ng lahat. Siya ang nagbukas ng drawer at lumabas ang baril at siya ang pumatay kay Kieran. Nang di na nakayanan ng babae ang sitwasyon, ay pinatay ni Marian ang bata at ginawa ang hindi maisip pagkatapos. Sa sumunod na eksena, ay nasa ospital siya pagkatapos ng pagbangga ng sasakyan. Pagising niya, ay himalang nasa tabi niya ang asawa niyang si Josh. Nakaligtas pala siya sa crash at siya lang ang nasaktan. Kaya, umuwi sila sa kanilang bahay at ang katotohanan ay hindi pala nakapunta si Marian sa Scotland. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Marian at sinabi kay Josh na nakapunta na siya sa Scotland dati. Sa tingin niya ay panaginip lang iyon, ngunit naalala niya ang bawat detalye ng kanyang pagbisita doon. Kaya, tumawag siya sa klinika kinabukasan at narinig niya ang boses ng kanyang kasamahan na nagpapaisip sa kanya na marahil ay totoo ang kanyang panaginip. Nang hindi nagpapaalam sa sinuman ay pumunta siya sa Scotland. Kinaumagahan ay nakipagkita siya sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa puntong ito ay walang sinuman ang nakakilala sa kanya. Tinanong niya sila tungkol kay Manny, ngunit hindi rin nila ito kilala. Determinado si Marian na malaman kung nasaan ang bata, kaya pumunta siya sa archive room at hinanap ang kanyang mga file. Di nagtagal ay biglang lumitaw si Manny mula sa dilim na sobrang ikinagulat niya. Sinabi ni Manny na hindi niya binago ang present o manipulahin si Marian, kundi si Marian ang nagpatotoo sa kanyang mga hula sa pamamagitan ng pagtingin sa mga guhit. Si Marian ay nagkaroon muli ng pagkakataon at tumingin muli sa mga file at may nakitang baril sa loob. Nakahanap din siya ng isang drawing na nagpapakita sa pagkamatay ni Josh na nangangahulugang na-lock niya ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan. Dahil sa kanyang nalaman ay naglalakad siya sa labas at sumisigaw sa pagkadismaya bago dumating ang pulis at dinala siya sa isang mental asylum. Sa sumunod na eksena ay binisita siya ni Manny. Sa puntong yon ay may pumapasok sa isip ni Marian. Napag-alaman niyang kailangan siya ni Manny para matupad ang kanyang mga hula. Kasabay nito ay nasa loob din ng closet sa kanyang bahay si Manny. Siya ay gumuhit ng isa pang larawan kung saan siya ay bumibisita sa isang baboy sa ospital. Pagkatapos nito ay makikita natin ka-recap si Marian sa isang therapy session. Sa puntong ito ay nalaman na niya ang kahulugan ng kanyang buhay at ang lahat ng nangyayari sa kanya hanggang ngayon. Alam niyang nag-e-exist lang siya sa isip ni Manny kaya naman nagagawa nitong baguhin at manipulahin ang kanyang kinabukasan. Masayahing bata noon si Manny noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang.
Nakuha niya ang lahat ng gusto niya sa buhay. Ngunit pagkatapos ng kakilakilabot na pagkamatay ng kanyang mga magulang, ay tuluyan na siyang tumalikod sa katotohanan. Pakiramdam ni Manny na wala siyang kontrol sa buhay niya, kaya nagsimula siyang gumuhit. Lumalabas na gumawa siya ng false reality sa kanyang mga drawing, na ganap na nakokontrol niya. Bahagi rin ng realidad na ito si Marian, at hindi siya totoong tao. Ito ang dahilan kung bakit si Manny ay maaaring magpapunta sa kanya sa nakaraan, sa hinaharap o sa kasalukuyang panahon. Naalala rin ni Marian na sinabi ni Manny sa kanya na si Manny ang lumikha sa kanya. Noong panahong iyon, hindi niya maisip kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ngayon ay nagiging malinaw na. Tumingala siya at sinabing, lahat ng bagay sa universe na kinaroroonan niya ay nasa isip ng isang 10 taong gulang na batang lalaki. Pagkatapos, ang eksena ay bumalik sa realidad. Si Manny ay gumuhit ng huling larawan ng isang baboy na nagsasabi ng buong katotohanan sa isang therapist. Sa wakas, ay binitawan na ni Manny ang false reality world na kanyang nilikha sa kanyang isipan, at kasabay nito, ang mundo sa paligid ni Marian ay bigla na lang nawala. Sa huling eksena ka-recap, ay makikita natin na niyakap ni Manny ang kanyang adoptive mother at tinatanggap ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!